Hello guys, medyo matagal-tagal bago tayo nasundan uli ng panibagong video. Pero yung topic natin ngayon ay yung Fortinet firewall natin. Ko-config natin doon yung core switch natin. Andin ang core switch natin, magkakaroon ng VLAN and then ah, magkakaroon tayo ng relay para dun sa DHCP server natin. I-config din natin yon. And then makikita natin sa last video natin makikita natin na magkakaroon na ng mga list addresses yung DHCP server natin. So medyo mahaba lang. So try natin para do sa mga first time pa lang mag-config. Guys, para sa inyo to. Check natin. Okay guys, start tayo. So umpisahan natin. Unang gagawin natin, check muna natin yung firewall natin. So dito yung firewall, meron na tayong nakagawa na tayo na interface na no, 172.16.1.1. So pasok tayo dito sa by default admin. Na-config ko na siya actually. Mm, Ayan. So ito yung physical natin na Fortinet para makita nyo lang. And then yung interface natin, papasok. Ito yung, kumbaga sa local natin, ito na yon. Ito yung interfaces natin. So, hindi ako naglagay ng DHCP dyan kasi the main purpose para maano natin to ay magkaroon tayo ng DHCP servers. Matututunan natin kung paano mag-config nun. So, balik ako dito sa static routes. So, yung static routes natin, mali ito. So, palitan lang natin. So, it's going to be 172. So, tanggalin muna natin para medyo maayos. Dot 16. Dot 0.0. So, slash 255. Ano? Dot 255.0.0. So, ang magiging gateway natin dito ay dadagdagan lang natin yung interface natin. 172.16, ano ba yun? Dot 1, dot 2. Pwede na siguro. Interface kasi natin dot 1, dot 1. So, kung di ako nagkakamali, tama yan. Malamang. Yun, dot 1, dot 1. So, nagdagdag lang tayo ng isa. So, ang purpose naman nito guys, ito naman yung magiging uh, interface natin doon sa core switch natin. Yung SBI natin doon. Ngayon ba, punta tayo sa ano natin, core switch. Yan, sa core switch natin, gamit natin yung PuTTY. Under serial, COM4 ako. Ayan, check natin. So, ang gamit natin dito ay Huawei core switch. Ito yung S57S sa 20, sorry, S5720S na pang core switch din natin. So, para ma-check natin kung yung laman ng core switch natin, kung config na ba talaga siya, des CUR o display current configuration niya. Uh, Pagka ganung ayaw, wag na natin siguro pilitin. Ayan, des CUR. Nagkamali lang ako kanina. O, mapapansin nyo, wala pang laman yung mga core switch natin. So dito guys, kanina nagkaroon tayo ng konting background check ng firewall natin. And kasunod naman nun yung doon sa paggawa ng gateway natin o ng ang tawag nito ng route, static route. Pagkatapos nun, i-connect naman natin yung core switch natin via route protocol. Routing, yung routing natin. So ngayon ang gagawin natin, magko-config na tayo ngayon. So kagaya ng sinabi ko kanina, gagawa muna tayo, i-connect natin to. So ang unang gagawin ay papasok tayo sa global configuration para makagawa tayo ng VLAN. I-under ko to sa VLAN, VLAN 2. So lagyan natin yung description ng VLAN natin. VLAN 2. Tapos Q. Back one space. Tapos interface. VLAN 2. So ito yung chance na kasi ang purpose kasi nito para sa VLAN 2
yung VLAN to ngayon ang magko-connect doon naman papunta sa core switch. So kaya lalagyan natin to ng IP address, yung IP address mismo na ginawa natin kanina, yung 1.2. So ganun siya, tapos slash 24. So 255.255.255.0. So kung ayaw niya, baka space lang to. Wait lang. Yeah, space lang. So this CUR para makita natin yung ginawa natin. Sana tumama tayo. Ayan. So karoon na tayo ng interface ng VLAN 2. Then magkaroon na tayo ng VLAN 2 din sa taas. Ito yung VLAN 2 natin. Yan. Ngayon, dyan sa VLAN 2, ang tanong dyan, paano ang kasunod na gagawin natin? So, sa atin, ang gagawin natin yung pipili tayo dun sa interfaces natin. 1 to 24 yan. Tapos, kung alin yung mapipili natin, ipapasok natin siya sa VLAN 2. So, para mag-connect naman yung VLAN 2 natin, kasama yung interface natin, papunta dun sa mismong firewall. So, ang gagawin ko, siselect ako ng 24. 24. So, yung 24 port ko dito sa Huawei natin, ilalagay ko naman sa port 7. O, kung hindi port 7, port 1. Kasi port 1 pala doon naka-assign sa internal natin ng ano. Ayan. Okay. Doon sa port 1 guys ha. Huwag tayo malito. Kasi ang naka-assign ko doon sa policy ko ay sa port 1 ko lang. Sa interface ko. Port 1 doon na naka-assign. Actually, hindi lang pala port 1 yun. Pwede rin pala dito. Wait. Pwede rin pala guys, sorry. Pwede rin pala kahit saan kasi parang 128 atang nilagay ko doon. Pero to check lang natin, to check na ang tamang ginawa natin. Ayan ano. So, to check para hindi tayo magkamali. Ayan. Dito naman makikita 'yon. Para masundan talaga natin ano. Later, so titingnan natin dito. Ang double check yun. Kasama sila, you know. 1, 2, 3, 4, 5, kahit saan siguro ka dyan po pwede yan. Tapos static route naman natin, ayan, 172.16.1.2. Ngayon, balikan natin ang Huawei ngayon natin, Huawei switch natin. So, currently, connected na ngayon yung Huawei switch natin na 24, tapos yung kabila naman sa 1. Connected siya sa 1. So, interface, ang gagawin natin dito, yung GI0024. Ang ilalagay natin, ililipat naman natin siya sa VLAN 2. Kasi ang VLAN 2 yung may interface na 172.16.0 ay .1.2. O, tingnan natin. So, port link type, yun yung access and port, yan yung port, yan yung code niya, port default VLAN 2. So, queue. So, papansin nyo dyan guys, entered na siya, is up, nakalagay, the line protocol IP interface VLAN 2 is up. May mga something na ganun siya sinasabi dyan. So, may mga duplication pa nga sinabi siya dito. Pero anyway, baka may connection siya dito sa wait ayusin lang natin guys. Maganda yung nakikita nyo lahat ng mga error para baka one time o kayo na lang gumawa makita nyo to. I-double check ko lang kung anong IP nilagay natin dito. So, kaya may duplication tayo doon. Malinaw na malinaw. So, lagyan ko lang to ng 10 para hindi tayo magkaroon ng duplication guys. Sorry. So, magkaiba na ngayon. So, mawawala na tong error. Nag-duplicate lang doon sa desktop ko. So, magkaiba na. And then, subukan natin mag-ping 172.16.1.2 yung firewall natin. So, connected na. Connected na yung firewall natin at saka yung core switch natin. So mag-ping din tayo sa palabas kung may internet.
So wala pa. So yun na lang yung mga kulang natin. Mhm. So dyan guys, kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng internet dahil kulang pa to ng routing. System view ulit tayo. Sa system view tayo. So ang gagawin natin ay IP route static, tapos 0.0.0.0.0. Common ito pagka nagko-config tayo ng routing protocol o route protocol. Tapos 172.16.1.1. Bakit 1.1? Kasi ang router mo kibali ay kasi yung firewall. So hindi yung route static doon. Ito yung IP address. Ito yung ipapasa mo kasi ito doon sa ano natin sa interface o yung gateway natin doon sa firewall. Kaya yun ang mangyayari. So pag enter natin, may mga sinasabi dyan, default route change, may neighbor ka na, may mga ganun-ganun. So medyo mahaba-haba explanation yan pagka nagsi-CNA ka. Subukan nating i-ping ang 8.8.8.8. So kung mapapansin mo guys, meron ka ng ping palabas. Pwede mo na rin i-ping si 172.16.1.10, yung PC. Yeah. At pwede mo na rin i-ping si 172.16.1.2. Yan naman yung static route natin. O, tingnan mo wala kasi mali yung spell natin. Subukan natin ha. Space, and yan. So, totally guys, may internet ka na yan sa lagay na yan. Para mag-save tayo, WR. O, ayaw. Set muna tayo Q and then WR pala sa Cisco yan. Pero dito kasi sa Huawei natin, save all. Yan o. Yan. So, currently nag-save na siya ngayon. Ang purpose lang niyan, kung mamatay man yung switch, ando na siya, nakasave na siya. Kung hindi natin save yan, tapos namatay bigla, wala ng kuryente. Todas, balik config ulit tayo. So, ngayon meron na tayong VLAN. So, madali na lang pag-enter VLAN yan. Magdadagdag ka na lang. Like, for example, ganito. Magdadagdag ka ng VLAN 3. Yan. Tapos ano ba yung magiging IP address ng VLAN 3 mo dyan? Lagyan ko muna ng description, tapos VLAN 3. Yan. Tapos Q, interface, VLAN 3. Ang ilalagay ko dyan ng IP address ay yung sakop ng route, static route mo, yung nilagay mo doon na route, doon sa static route, yung sakop nun ay 172.16. Ang kasunod naman yung .2. Parang ganyan, .254. Ito na magiging gateway mo. So, space 24. Ayan. So, dun sa VLAN 3, automatically, .2.1 hanggang 254 yung pwede mong ilagay dyan sa addresses mo. 253 kasi gamit na yung 254. Sa simpleng explanation lang yung guys, pero kung tututukan natin kung paano tayo nakapag-come up ng ganon, it's under the CCNA. Mayroon namang mga libre dyan na mga computation, subnet calculator kung tawagin. Meron actually dun sa mga fast tuloy. Yung mga last video ko, meron ako dun yung paano gamitin yung mga calculator ng subnet. So try nyo na lang guys. Para makita natin yung kabuwang config natin, mapapansin nyo, meron na tayong nadagdag ditong dalawang VLAN. Ayan, VLAN. May mga ano na rin sila. So ito yung management natin, connected papunta dun sa firewall. Ito naman ang bagong VLAN naman natin in case na meron tayong another network na pwede nating Tapos ito naman yung interface na papunta naman sa firewall. 24 to port 1 ng firewall natin. So huwag kayong magkakamali. So and then ang kasunod naman nito ay ang IP route static. So, yun lang yung kailangan. Connected ka na. So, ang kasunod natin na gagawin, dahil nga ang main purpose natin ay paano gamitin dito yung DHCP server, gagawa rin ulit tayo ng DHCP
server ulit. Siguro ang gamitin natin na Windows 2019 na server, tapos ko-config natin yung DHCP para mag-connect na to sila, ano. So, okay guys, ang kasunod natin ngayon, natapos na natin ng firewall, natapos na natin ng core switch, yung configuration ng core switch natin. And guys, meron na rin tayong nakaabang, ano, naka-install na Windows 2019 na server o Windows Server 2019. Ang gagawin na lang natin, ang kulang na lang talaga dito ay i-config natin o magse-setup tayo ng DHCP. So para makita natin guys, siguro unahin na lang natin to. Maglaran tayo ng server manager. Sa ibang tutorial meron naman ito eh. Ang maganda lang kasi dito, pinagsama-sama na natin from scratch. Mag-config ng firewall, ng core switch, ng DHCP server, tapos ayun, makapag-connect na tayo, makapag-create na tayo, makapag-setup na tayo ng parang isang network na andun na lahat, ano, normal na ginagawa ng mga network admin. So, kung umpisahan natin dito, syempre unahin mo yung IP address niya. So, okay na yung IP address niya. So, dito sa mga pangalan, hindi naman natin kailangan, importante lang maano natin yung ma-execute natin ng tama hanggang dun sa dulo, ano. So, later on na lang siguro yung mapagpalit ng mga kagaya nito, computer name, ito namang time zone natin tama naman, nandiyan yung mga updates, pero focus lang muna tayo dun sa main purpose talaga natin, which is mag-setup ng DHCP server. So, para maumpisahan na natin, open na natin tong add rules, ano, yan siya. Ito yung lalabas. Ilagyan natin ng konti. Tapos next tayo dito, ay task ko lang ng konti para makita natin. Ayan, tapos wala na tayong pipiliin diyan, next. Diretsuhan na rin tayo, next lang. So, ang gagawin natin ay ang DHCP server, ayan. So, yun siya, naka-check na, next. Tapos wala na tayong ulitin diyan, ano, next na tayo. Tapos install. Tapos yan, aantayin lang din natin hanggang sa matapos. Hindi naman siya ganun katagal lang din. Tapos once natapos, dun sa DHCP ano niya, parang dialog box, open din natin yan, and then may mga config din tayo dun. Pero hindi na ganun kadami. Ayan guys, parang okay na. Tapos click na natin yung close. Tapos meron ka na ditong parang tab o menu para sa DHCP. And then open natin yan. So, parang double check mo muna siguro dito kung ano pa yung mga kailangan. So, i-complete natin, commit. And then close. Then balik tayo dito. And then open natin yung DHCP manager. So, DHCP manager, hindi siya DHCP dialog box. Ayan, okay na. So, okay na tayo dyan. So, ang pinaka-importante dyan, ano, na-setup na natin yan. Importante dito ay napiping mo yung mga
mga network mo dyan, ano, kagaya ng 172.16.1.1. Ito yung yan yung IP address ng mismong firewall. Napiping mo yung core switch natin 1.2. So yan mga basic na dapat hindi tayo ano, baka kasi mali yung pag-config natin. Yan ang mahirap, ano, hindi natin napiping yung mga network nasa network natin. So para ma-config na natin to, new scope, ano, mag right click ka dyan, hindi siya pwede, pero dito sa IPv4 kasi nakafocus tayo sa IPv4, click mo yung new scope, isa-isahin mo na ito, for example VLAN VLAN 2. Yan, tapos ano pa yung start IP address niya, no? 172.16.1. Let's say 253, ano, 254 kasi ang ano nito, yung gateway nito kasi ano 1 and 2 I mean, one dun sa may static route natin ay sa may firewall, 2 naman dun sa may static route natin. So 3 to ay sorry 2 ay stay 1, tapos dito naman 3. Dami sample, dami mali. Okay, 172.16, so that uh, 1.254. So yun yung mga pwedeng may paggamit natin, ano, pwedeng magamit ng mga yung mga ano natin, workstation, no? Kahit cellphone, yung mga ganun. Tapos ito naman sinasabi dito, exclusion, wala naman tayong exclude ngayon. Tapos next lang tayo dyan. So ang default gateway natin dito ay 172.16.1.1. Yan yung router natin dyan. Actually dapat dito ay ano yung mismong 2, ano, yun ang pinaka gateway na natin, yung nasa core switch natin. So add tayo dyan, next. So dito naman siguro wala di tayo magkakaproblema. This time wala pa tayong domain, leave lang muna dyan, and server wala pa tayo dyan. Gusto ko mag-activate na kagad yan, finish. So yan na siya. Pag in-open mo, dito mo na makikita yung mga list addresses. So ayan na siya. Ibig sabihin naka-ready na talaga yung Windows Server natin. Ngayon balik tayo doon sa core switch natin. So meron tayong i-config dito. Balikan natin kung ano yung mga configuration natin. So dito banda na to, itong VLAN 2 na to, may dadagdag tayo dyan. So ang gagawin ko ay interface, sorry, kasi dapat pumasok muna tayo sa global configuration and then interface GI 00, for example, hindi naman sa GI, dapat VLAN siya, VLAN 2, VLAN 2. Ano yun? Tapos may dadagdag tayo, actually nakasulat na to, ayan, copy, enter, global. So please enable DHCP global muna. So meron tayong problema dyan. So ang idadagdag natin ay
Ang gagawin natin, back one space tayo, no? So, mayroon tayong sigurong i-enable na DHCP. So, lagyan natin enable. Ayan, na pag-enable na. Once na enable na, so, ang kasunod natin gagawin ay balikan na natin yung interface na yon ng VLAN 2. Tapos, i-paste natin itong meron tayo. Ano? Itong relay na. Kopyahan na lang natin ito lahat. Copy. So, ito yung IP address ng DHCP natin na kakagawa lang natin. Ayan siya. Meron siyang problema dito. Okay, double check lang natin. This CUR. Tingnan natin kung ano yung problema. Well, okay naman. Okay naman ito lahat na, ano. Ito yung makukuha niyang DHCP server. So, sa tingin ko guys, ito na yung okay na to. And then, double check na lang natin ngayon. Kakabit natin yung internet natin. Tanggalin ko. Medyo tanggal balik lang tayo kasi yung port kasi kulang. Ngayon. Currently connected tayo dun sa anong port ba ito? So, okay, subukan muna natin yung port 9. So, pag titingnan natin dito yung port 9 ay under siya ng VLAN 2. Tapos, since na connected na tayo sa internet, so ncpa.cpl. Okay, sorry. ncpa. Open natin yung internet connectivity natin. So, dapat ito connected na. So, this time wala pa, no? Naghanap pa tayo ng connectivity. Kasunod natin gagawin, dapat dito ay naka DHCP lang siya para mag-reflect. Gawin natin dyan. Tayo lang natin. Medyo may kabagalan lang. Napapansin nyo, dumiretso na siya, no? Mayroon na siyang CMD. Wait lang ha. Subukan natin. Ayan, CMD. Tapos tab natin IP config. Tingnan natin kung ano yung binigay sa atin na IP address. So, 1.3. Binigyan na tayo ng DHCP, ano? Tapos, check natin dito sa list natin sa, sa VLAN 2. Refresh natin dito, dapat mag-appear. So, ayan na siya, guys. Nagkaroon na tayo ng, Ngayon, subukan din natin tong isa. I-open din natin to. Bago naman to. So, kung ano mang IP address na meron siya, so we can expect na dito madadagdagan din. Kasi under yan sila ng VLAN to lahat. Ayan, automatic din siya, no? Sigurado tayo dyan na nag-acquire din ng sarili ng IP address doon sa DHCP server natin. So, check na yun kung mayroong bagong pumasok. Refresh. Down. Ayan na siya. So, ganyan guys yung simpleng pag pag connect ng o pag configure ng sarili nating DHCP server papunta dun sa core switch natin. So, medyo mahaba lang. So, para dun sa mga nag-uumpisa pa lang, nagtatry-try kung paano talaga yung execution from configuration ng firewall to core switch, tapos create ng DHCP server, yung Windows Server 2019 or 2016. So, ito yung foundation nyo guys para mag-guide up kayo hanggang sa ma-perfect nyo yung paggawa ng network ninyo, guys. Siguro kung may mga comment kayo guys, kindly
message lang, baka makatulong. And